panibagong araw. Papasok na naman ako sa trabaho, pero hindi para magpagod, kundi para akitin ang mga lalaking laway na laway sa akin. Si Liza Hernandez ay isang dalagang kagawad sa isang barangay ng San Vicente. At nung nakaraang taon lamang siya nanalo sa eleksyon. Sa edad na 25, dala niya ang responsibilidad na patunayan na karapat-dapat siya sa kanyang posisyon. Araw-araw, maaga siyang pumapasok sa barangay hall at huli kung umuuwi. Maayos ang kanyang mga papel, malinaw ang kanyang sulat kamay at kabisado niya ang bawat proseso. Ngunit bukod sa kasipagan, may isa pang dahilan kung bakit siya mabilis mapansin ng mga tao sa paligid. Ito ay dahil may angkin siyang alindog, may kumpiyansa siyang gumalaw, may tinging marunong sumukat ng reaksyon, at may ngiting alam kung kailan gagamitin. Alam ni Liza na may mga matang sumusunod sa kanya, at hindi niya yon ikinaiilang. Sa halip, ginagamit niya yon bilang bahagi ng kanyang impluensya. Isa sa mga mata na palaging nakatuon sa kanya ay si Kapitan Ramon. Mula pa nung maupo siya bilang kagawad, pansin na ang madalas na pagdaan ng kapitan sa kanyang mesa. Laging may papeles, laging may patanong, at laging may dahilan para tumigil. Maaga ka na naman, Miss Liza. Mukhang ikaw ang hihiranging magaling na kagawad sa taong ito Ay nako Kap, kailangan lang talagang maagap. Alam niyo naman po, maraming inaasikaso rito araw-araw. Magaling. Bilib talaga ako sa sipag mo, Miss Liza. Hindi na ako magtataka pa kung mabilis kang aangat. Kap naman sana nga mapansin ng iba mga pagsisikap ko. Tsaka pwede ba Kap? Liza na lang ang itawag mo sa akin. Sige na nga, Liza. Kung yun ang gusto mo. Siya nga pala, libre ka ba mamaya? Baka gusto mo kong samahan na mananghalian sa opisina ko. Sure, why not, Kap? Kung ikaw man lilibre, hindi ako tatanggi. Siyempre, akong bahala, Liza. Asahan kita, See you later, Kap. For sure, masarap yan. Bahagyang ngumiti si Kapitan Ramon. Halatang nababasa ang kahulugan ng sinabi ni Liza. Tumayo ito ng mas malapit sa kanyang mesa, sapat para maramdaman ang presensya. Hindi pa sila ganong kalapit sa isa't isa, ngunit mabilis nilang mabasa ang galaw ng kanilang mga katawan at mga mata. Kung gusto mo, sa labas na lang tayo kumain Yung tayong dalawa lang, walang makakaistorbo. Ikaw ang bahala, Kap. Basta, sasama ako kung saan ka pupunta. Hindi na kailangan ng malinaw na paliwanag. Sa mga ganitong palitan nagsisimula ang lahat. Simpleng biro sa simula, kaunting papuri, konting tingin na mas tumatagal kesa nararapat. Hanggang sa nasanay silang pareho. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging komportable ang ganitong klasing usapan, lalo na kapag walang masyadong tao sa barangay hall. Bilang kagawad na naka-assign sa mediation, madalas makausap ni Liza ang mga residente. May mga natatanggap siyang formal na reklamo. Minsan mga simpleng tanong, at may mga dumadaan lang para makipagkwentuhan. Isang hapon, dumaan si Maribel, asawa ng kapitan, hindi para magsampa ng reklamo, kundi para mga musta lang. Miss Liza, mukhang busy ka na naman Parang buong araw ka na dito sa barangay hall. Ang dami ko pa po kasi nga asikasuhin, madam. Kapag sanay ka na kasi, parang normal na lang ang lahat. Ay, ang sipag mo talaga. Kaya pala palagi kang naikukwento ni Ramon sa bahay. Talaga po? Sikap naman. Nakaka-flatter naman. Nga pala madam, bakit po ba kayo naparito? Dumaan lang ako para maghatid ng pagkain kay Ramon. Pero wala siya sa opisina Baka may pinuntahan lang.
Saka gusto ko lang din magtanong kung kumusta siya sa trabaho. Pansin ko kasi na lagi na lang siyang matagal umuuwi. Naku, madam, ang dami talagang ginagawa ng asawa niyo. Alam niyo naman po, hindi madaling maging kapitan ng barangay. Sa puntong yun, kinabahan si Liza nang maramdaman ang pag-uusisa ng asawa ng kapitan. Subalit maingat siya sa mga salitang binibitiwan at pinananatili ang kalmadong mukha. Ngunit sa loob-loob niya, natatakot siyang baka malaman nito ang panlalanding ginagawa niya sa kapitan. Siguro nga, Miss Liza, baka nag-overthink lang ako. Normal lang po yun bilang asawa, madam. Pero huwag kang mag-alala, ako ang bahalang magbantay sa kanya. Tumango si Maribel, bahagyang napawi ang pag-aalinlangan. Maya-maya pa, umalis na ito kaya naiwan si Liza sa kanyang mesa. Tahimik ngunit may ngiting hindi makita ng iba. Makalipas ang ilang sandali, muling dumating si Kapitan Ramon. Dumiretso ito sa opisina kung nasaan si Liza. Nakita ko palang lumabas dito ang asawa ko Ano bang pinag-usapan niyo ni Maribel? Wala naman po, Kap. Nangungumusta lang siya. Mukhang namimiss ka na niya At ikaw, namimiss mo rin ba ako kapag wala ako rito? Ano ba sa tingin mo? Sabihin mo na, Liza. Ayoko ng paligoy-ligoy. Oo na, namiss na nga kita. At kung papaano mo ko pinaligaya sa kama. Dahil gabi na at wala ng ibang tao doon sa barangay hall, hindi napigilan ng dalawa ang kapusukan ng kanilang damdamin. Sa mismong desk sila naghalikan. Alam nilang dalawa na maling-mali ang kanilang ginagawa, ngunit pareho nilang pinipiling ipagpatuloy ito. Sa paglipas ng mga araw, mas naging maingat sila. Inaayos ang kanilang pagkikita, sinisigurong walang ibang maghihinala. Lagi nilang ginagamit ang trabaho bilang panangga. Sa harap ng mga tao, propesyonal si Liza. Ngunit kapag sila na lang ni Kapitan Ramon, umaasta siya na parang asawa. Ramon, sigurado ka bang walang nakakalata sa ating dalawa? Nag-aalala lang ako na baka may makaalam at isumbong tayo sa asawa mo. Huwag ka mag-alala. Ligtas tayo dahil pinapunta ko ang asawa ko sa ibang bansa para magbakasyon. Sa ganon, masusolo mo ko. Ang galing mo kung magbakasyon din kaya tayong dalawa sa malayo kung saan walang makakarinig sa atin. Sa ganitong paraan, pinagpatuloy nila ang kanilang maling relasyon. Ngunit sa kabilang banda, si Maribel ay hindi mapanatag ng mag-isa. Kahit nasa magandang kalagayan, may mali pa rin siyang nararamdaman tungkol sa asawa. At wala siyang kaalam-alam na ang asawa niya'y nahulog na sa isang malanding kagawad na unti-unti nang nilalason ang utak nito. Makalipas ang ilang araw, bumalik na si Maribel mula sa kanyang bakasyon. At baka sa mukha niya na hindi siya masaya dahil para lang siyang itinaboy ng asawa, imbis na samahan sa kanilang wedding anniversary. Ngayon, balak niyang bisitahin ang asawa na hindi man lang alam na umuwi na siya. Dumiretso siya sa mesa ni Liza upang magtanong dito. Para sa kanya, si Liza ay isang mapagkakatiwalaang opisyal na palaging handang makinig sa mga saloobin niya. Hello, Liza. Sa wakas nakauwi na rin ako. May dala pala akong pasalubong sa'yo. Hala, welcome back, madam. Thank you po dito Grabe, nag-abala pa kayo. So, kumusta ang vacation trip nyo? Nako, hindi masyadong naging maganda. Ako lang kasi mag-isang naglibot. Sobrang boring. Ewan ko ba sa asawa ko? Hindi niya magawang iwan ng trabaho niya kahit isang araw man lang para sa wedding anniversary namin. Hindi tulad ng dati. Gagawa siya ng paraan para makasama lang ako.
Ngumiti si Liza, ngunit sa likod ng ngiting yon ay may selos na unti-unting nabubuo. Habang ikinikwento ni Maribel ang mga biyaheng pinuntahan nila noon ni Ramon at mga bagay na ipinagkaloob ng kanyang asawa, hindi maiwasan ni Liza ang mapaisip. Pumasok sa isipan niya kung ano kaya ang pakiramdam na hindi kailangang magtrabaho araw-araw. Hindi kailangang magpanggap na masipag at hindi kailangang maghintay ng sandaling makasama ang lalaking gusto niya. Kung siya ang asawa, hindi niya na marahil kailangan pang patunayan ang sarili sa kahit kanino. Buti pa po kayo, madam. Bihira na po ngayon ng lalaking ganyan magmahal. Ganon talaga kapag matagal na kayo magkasama. Alam na niya kung papaano ko pasayahin. Tumango si Liza, pilit na nakikinig sa ginang kahit na hindi niya naman ito gustong makausap. Sa sandaling yun, mas tumibay ang kanyang desisyon. Ayaw niya nang manatili sa anino nito. Ayaw na niyang maging pangalawa lang. Kaya kinagabihan, nagkita ulit sila ni Kapitan Ramon sa isang rest house na pagmamay-ari nito. Isa yung pribadong beach resort. Tahimik ang paligid, malayo sa barangay, malayo sa mga matang mapanghusga. Doon sila madalas magtago kapag gusto nilang magsamang dalawa. Oh, Liza, mukhang malalim ang iniisip mo. Kanina pa kita napapansin na tahimik ka. Ano bang problema? Well, nakausap ko ang asawa mo kanina. And napaisip lang ako, kung hindi mo na siya mahal, bakit hindi mo pa rin siya hinihiwalayan? Hindi ko alam, Liza. Siguro dahil matagal na kaming kasal. Hindi madaling putulin na lang yun. Pero paano ko? Hindi ba't ako ang gusto mo makasama? Oo naman. Pero hindi ba't sinabi ko na sa'yo na maghintay ka lang? Kung ganon, makahabang buhay na lang ako maghihintay, Ramon. Lumapit si Liza kay Ramon at yumakap dito. Sinubukang akitin ito para pagbigyan ang kanyang mga kailingan. Sa ganong paraan, alam niyang mabilis niyang mapapalambot ang puso nito. Ramon, ayoko maging pampalipas oras mo lang. Gusto ko na seryosong relasyon. Alam mo ba yon? Alam ko ang pangangailangan mo, Liza. Pero hanggang dito lang muna tayo. Hindi madali ang hinihiling mo. Marami tayong kakaharapin problema kung bibiglain ko ang mga bagay-bagay. May ibang paraan naman, di ba? Kung mahal mo talaga ako, Ramon, patunayan mo naman. Hindi ako nagbibiro dito. Seryoso ako. Pwede ba, Liza? Huwag mo akong kulitin. Matuto ka munang lumugar, huwag ka magpantasya. Napaatras si Liza. Ramdam ang kirot ng mga sandaling yun. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo siyang lumapit. Mas pinili niyang gamitin ang alam niyang sandata, ang kanyang panlalandi. Kung sasayangin mo lang ako, Ramon, huwag kang umasang babalik pa ako. Hindi mo na mararanasan ang sarap na pinararamdam ko sa'yo. Hindi na sumagot ang kapitan. Sa halip, nanatili siyang tahimik. Hinayaan ang sandaling yon na lumipas sa pagitan ng tensyon at pagnanasa. Nang biglang may kumatok sa pinto. Mabilis na nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Mabilis na napatago si Liza sa ilalim ng kama upang hindi makita ng kung sino mang nasa labas. Magtago ka lang dyan ha. Huwag kang lalabas. Tumayo naman si Ramon at dumiretso sa pinto. Pagbukas niya, nakita niya ang kanyang barangay secretary na si June. Bahagyang kumunot ang noo ni June nang mapansing magulo ang buhok ng kapitan. Kap, pasensya na sa abala. May kailangan tayong ayusin sa barangay. May mga dokumentong kailangan pirmahan agad. Hindi ba pwedeng bukas na lang yan? Medyo urgent po eh. Tsaka, may kasama po ba kayo, Kap? Nanlamig si Liza sa ilalim ng kama nang marinig yun. Pamilyar sa kanya ang boses nito at nanatili siyang tahimik upang hindi siya marinig. Huwag ka nang makialam. Trabaho lang ang pakay mo rito.
Oo po, Kap. Pasensya na po. Nakaramdam ng pagkailang ang assistant niya at hindi na nag-usisa sa ikinikilos ng kapitan. Habang si Liza naman lumabas sa ilalim ng kama na pilit pinipigilan ang pagsabog ng kanyang emosyon. Hanggang kailan ako magtatago ng ganito, Ramon? Parang kabit lang talaga ang trato mo sa akin. Liza, maghinay-hinay ka. May bibigay ko rin ang gusto mo basta magtiwala ka lang at maghintay. Naiintindihan mo ba? Sige, basta mangako ka sa akin, Ramon, na hindi mo ako bibiguin. Sa sandaling yun, malinaw kay Liza ang kanyang gusto. Hindi sapat sa kanya na gawin lang kabit. Gusto niyang palitan ang pwesto ni Maribel. Gustong-gusto niya ang lahat. At sa kabila ng katahimikan ng gabi, may isang pasyang unti-unting namuo. Isang pagnanais na hindi na kayang pigilan pa. Sa huli, nangako rin si Liza sa sarili na hindi siya papayag na hanggang doon na lang siya. May nais siyang abutin at gagawin niya ang lahat para makuha yun. Sa paglipas ng mga araw, hindi na maikubli ang desperasyon ni Liza. Ang dating pakiramdam ng kontrol ay napalitan ng pagkabalisa. Sa bawat umagang pumapasok siya sa barangay hall, dala niya ang bigat ng katahimikan ni Kapitan Ramon. Wala na mga palihim ng ngiti. Wala na mga sulyap na may kasamang pagnanasa. Ang dating init ay napalitan ng lamig at pag-iwas. At dumating naman ang kaarawan ni Maribel na sa mismong barangay hall ginanap ang selebrasyon. Simpleng handaan, ngunit puno ng kulay at tawanan. May mga mesa na puno ng pagkain at maganda rin ang paligid na si Kapitan Ramon ang nagpautos na ayusin. Hanggang sa sinurpresa na nila si Maribel kinagabihan at doon na nagsimula ang masayang hapunan sa barangay hall. Nasa gilid lamang si Liza. Tahimik at hawak ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang regalong matagal niyang pinag-isipan. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Maribel. Sa bawat tawa, sa bawat kilos, parang may apoy na kumakain sa kanyang dibdib na makita niya silang masaya. Ang saya naman. Hindi ko akalaing ganito karami ang dadalo sa kaarawan ko, Ramon. Gusto kong maging espesyal ang araw na ito para sa iyo, mahal. Ikaw talaga, Ramon. Inabaala mo pang buong barangay hall. Ano ka ba? Siyempre ikaw ang asawa ko eh. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Tumusok ang mga salitang yon sa puso ni Liza. Pilit niyang inayos ang kanyang mukha at lumapit sa gawin nila na parang wala lang sa kanyang lahat. Ngunit sa loob-loob niya, nais niya nang sirain ang kaligayahan nila. Happy birthday po, madam. Salamat, Liza. Ang ganda ng ayos mo ngayon. Of course. Special ang araw na ito eh. And by the way, may maliit po akong regalo sa inyo, madam. Inabot niya ang isang kahon. Binuksan niyo ni Maribel at lumitaw ang isang magandang bracelet. Nagustuhan ito ng ginang at mabilis na isinuot. Ay, ang ganda naman ito, Liza. Saan mo ito nabili? Sa mall lang po. Hindi man ganun kamahal pero bukal sa puso kong ibigay yan sa'yo. Napangiti lamang si Maribel na walang ideya na ang bracelet na yon ay binili ni Liza sa isang tindahan ng mambabarang na nagsasabing nagdadala umano ng kamalasan. Salamat uli, Liza, ha? O, mag-enjoy ka. Maraming pagkain sa mesa. Walang anuman, madam. Enjoy your day. Nagpatuloy ang selebrasyon. May mga nagkakantahan sa karaoke machine at may mga nagkukuha ng litrato. Si Kapitan Ramon, laging nasa tabi ng asawa. Nakahawak sa balikat nito na may tinging puno ng pag-aalaga. Hindi yun nakaligtas sa mga mata ni Liza. Matapos ang handaan,
isa-isa nang nagsiuwian ng mga tao. Napansin ni Liza na hindi man lang siya nilapitan ni Ramon kahit kanina pa siya nagpapapansin sa harap nito. Kaya kinabukasan, mas maaga siyang pumasok. Tahimik pang barangay hall at dumiretso sa opisina ng kapitan. Ramon, mag-usap nga tayo sandali. May ginagawa ko. Hindi tumingin si Ramon. Nakatutok ang mata nito sa harap ng laptop at mga papeles. May problema ka ba sa akin, Ramon? Wala. Marami lang akong inaasikaso ngayon. Kung gano'n naman pala, edi pwede tayo magkita mamaya kung tapos ka na. Sa rest house na tayo magkita. Hindi pwede. Natigilan naman si Liza sa sagot nito. Ito ang unang pagkakataon na narinig niyang tinanggihan siya ng lalaki. Napasinghap siya at pilit nang umisi. Bakit mo ba ako iniiwasan? Magpaliwanag ka nga. Liza, tumigil ka na. Tumigil sa alin? Sa ginagawa mong to. Parang may tumusok sa puso ni Liza na makitang seryoso ito. Nabakas ang pagkawala ng damdamin nito para sa kanya. Ganun lang ba? Ganun lang kadali sa'yo ang lahat? Mali ito at ayoko na ipagpatuloy. Napagtanto kong mas mahal ko ang asawa ko. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Ngunit inasahan niya ng yun ang irarason sa kanya. Sabi na nga ba'y, ginagamit mo lang ako dahil gusto mo lang ako matikman. Tuso ka, Ramon. Hindi yung ganun, Liza. May nararamdaman ako sa'yo, pero hindi ko kayang sirain ang pamilya ko. Pasensya na. Tigilan na natin to. Kung ganon, sana hindi mo na lang ako pinangakuan. Lumabas siya ng opisina na mabigat ang bawat hakbang. Simula noon, nag-iba na ang takbo ng kanyang mga araw. Dumadalo siya sa trabaho ngunit wala na ang dating sigla. Ang mga papeles ay natatambak. Ang mga oras ay tila humahaba at wala siyang ganang tapusin ang mga trabaho niya. Dahil wala na ang lalaking nagbibigay sa kanya ng atensyon. At isang gabi, mag-isa si Liza sa loob ng banyo habang tinitignan ang sariling refleksyon. Hindi niya maiwasang mapaisip na ginamit lang siya ng kapitan na parang isang laruan. Hindi niya yun matanggap at nanliit lang siya sa sarili niya. Hindi ako makakapayag na dito na lang magtatapos ang lahat ng pinaghirapan ko. Bumalik sa isip niya ang mga eksenang ayaw niyang mawala. Ang mga pangakong binitiwan ni Ramon sa kanya na gagawin siya nitong reyna at dadalhin sa ibang bansa. Yun ang pagmamahal na nais niyang angkinin. Ngunit alam niyang hanggang nandun si Maribel sa tabi nito, hindi niya yun makukuha. Kung siya ang hadlang, dapat siyang mawala. Tumayo siya at huminga ng malalim. Sa katahimikan ng gabi, may pasyang nabuo. Isang ideyang unti-unting lumason sa kanyang isipan. Sa sandaling yun, nagkaroon ng lakas ng loob si Liza na gawin ang gusto niya. Kahit alam niyang mali at hindi maganda ang kahihinatnan nito. Ngunit dahil sa pusong nilamon ng inggit at galit, wala na itong maramdamang konsensya. Matapos ang malamig at mapait na karanasan kay Kapitan Ramon, ipinagpatuloy ni Liza ang kanyang mga plano na maagaw ulit ang atensyon nito. Hindi na sapat ang simpleng panghihikayat o lambing. Sa kanyang isip, ang tanging paraan para maabot ang nais niya ay alisin ang hadlang. At sa isip ni Liza, si Maribel ang pinakamalaking balakid. Ang asawa ng kapitan ay tila hadlang sa lahat ng pangarap at pagnanasa niyang mapa sa kamay si Ramon ng buo. Isang gabi, naglalakad si Liza patungo sa isang liblib na lugar sa barangay. Ang daan ay puno ng mga naglalakihang puno at doon naman sinasabing naninirahan ang isang matandang babae na marunong mambarang, si Aling Sora.
isang matandang babae na may kakayahan talagang mambarang. Ngunit wala masyadong nakakaalam sa pinagmulan niya at kung sino ang mga kamag-anak nito sa barangay. Huminto si Liza sa harap ng maliit at payak na kubo. May naamoy siyang mga sinunog na kahoy at mga halamang gamot na bumabalot sa paligid. Pumasok siya doon sa kubo at tumayo sa harap ng matanda na hindi inaasahan ng kanyang pagdating. Magandang gabi po. Kayo po ba si Aling Sora? May gusto po sana akong ipagawa sa inyo. Sabi nila, marunong po kayo mambarang. Napangisi ang matanda. Ang mga matay kumikislap sa ilalim ng ilaw ng kandila. Nakita niyang seryoso ang dalaga. Handang ibigay ang anumang hinihingi. Sino ang gusto mong barangin, iha? Sabihin mo ng buong tapat ang intensyon mo para malaman ko kung anong gagawin. Huminga si Liza ng malalim at inalala ang rason kung bakit siya umabot sa ganitong punto. Kaya may inilabas siyang larawan ng ginang at ipinakita yon sa matanda. Siya po, si Maribel. Gusto kong magkasakit siya ng matindi hanggang sa mawalan siya ng lakas at buhay. Yun lang ang nakikita kong paraan para mawala siya sa buhay ni Kapitan Ramon. Meron pala kayong ugnayan ni Ramon. Abay, magaling ka, iha. Opo, at ikaw lang ang nakakaalam. Pero wag na wag mo ito ipagsasabi sa iba. Handa akong magbayad ng malaking pera. Makakaasa ka sa akin, iha. Ako na bahala sa kahilingan mo. Tumango si Aling Sora. At sa isang halakhak na mabagal ngunit may kalakip na pangamba, tinanggap niya ang alok na pera ni Liza. 5,000 piso na inihanda ng dalaga para sa nasabing trabaho. Umalis naman agad si Liza doon. Nakangisi at may halong pagkabalisa. Sa kanyang isip, doon na magtatapos ang masayang buhay ni Maribel kasama si Ramon. Sa bawat hakbang pabalik sa barangay hall, ramdam niya ang bigat ng kapangyarihang hawak niya. Subalit may halong kaba na hindi niya inaamin sa sarili. Pagbalik sa araw-araw na gawain, sinubukan ni Liza na muling ibalik ang sigla sa kanyang itsura tulad ng dati. Nagpapaganda siya, naglalagay ng kaakit-akit na makeup at nag-aayos ng buhok. Inaasam niya na muli niyang makukuha ang atensyon ni Ramon. Ngunit napansin niya na tila wala itong epekto. Dumadaan lamang ito sa kanya na tila wala silang pinagsamahan at para bang hindi niya na nakikilala ang lalaking dati laging nagpapapansin sa kanya. Pinilit ni Liza na hindi mapahiya. Sa kabila ng kabiguan, pumasok siya sa opisina ni Ramon. Hindi lamang para makita ito, kundi para pilit na akitin. Minsan, isinasagi pa niya ang sariling balat sa mesa. Umaasang may mararamdaman itong pagnanasa. Liza, tumigil ka na. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Huwag mo kong pilitin sa ganito. Ano ka ba, Ramon? Gusto ko lang naman magkatuwaan tayo. Ayaw mo bang no strings attached lang tayo tulad ng dati? Huwag mo kong subukan, Liza. Napahinto si Liza, ngunit hindi siya galit, kundi pananabik ang nadarama. Ipinagpatuloy niya ang paglalambing dito. Sinusubukan bumuo ng koneksyon sa lalaking tila malamig na sa kanya. Lumipas ang mga araw at sa bawat sandali, inaasahan niyang mararamdaman ang epekto ng barang na ipinagawa niya mula kay Aling Sora. Ngunit tila walang nangyayari. Nakikita niya pa rin si Maribel na malusog, walang anumang sakit na iniinda at masigla ang buhay. Ang pangarap ni Liza na makita ang kaaway na humihina ay tila naglalaho.
Unti-unti, nagsimula ng mag-alangan si Liza na baka peking mambabarang si Aling Sora. Napaisip din siya na baka nasayang lamang ang 5,000 piso. Subalit bago niya lubusang maiproseso ang sarili, naramdaman niya ang kakaibang init sa katawan. Nagsimula ang isang simpleng lagnat. Init na tila unti-unting kumakalat sa buong katawan hanggang sa tumindi ang pakiramdam at sa sumunod na pagising niya, napasigaw siya sa pagkabigla. Isang sugat na malaki ang nasa kanyang leeg malapit sa dibdib at ramdam niya na unti-unti itong kumakalat sa buong katawan. Halos magwala siya sa pagkadiri at pangamba. Ano ito? Saan to nanggaling? Sinubukan ni Liza na pigilan ang paglala ng sakit sa lahat ng paraang alam niya. Pinahid niya ang bawat ointment na nabili, nagbabad sa malamig na tubig hanggang sa manginig ang kanyang katawan at pilit na nilinis ang mga sugat na tila ayaw maghilom. Ngunit sa halip na gumaan, lalo lamang kumalat ang hapdi. Sa bawat paggalaw niya, may kasamang daing at sa bawat sulyap sa salamin, isang anyong halos hindi niya na makilala ang bumabalik sa kanya. Ang mukha at katawan na minsang ginamit niya upang mangakit, ngayon naging ebidensya ng kanyang pagkabulag sa kasalanan. Hindi niya maunawaan kung saan nagsimulang lumihis ang lahat. Ang sumpang inihanda niya para sa iba ay tila umikot, nagbago ng direksyon, at siya mismo ang tinamaan. Sa katahimikan ng gabi, habang yakap niya ang sarili sa kama, sabay na bumibigat ang takot at galit sa kanyang dibdib. Doon niya unang naramdaman ang tunay na bigat ng kapangyarihang pinasok niya nang walang pag-iingat. Unti-unti, sumagi sa isip ni Liza ang isang katotohanang matagal niyang tinakbuhan. Ang bawat lihim na plano, ang bawat kasinungalingan at pagnanasa ay may katumbas na kabayaran. Ang pagnanais niyang maagaw ang isang buhay na hindi sa kanya ay naging binhing nag-ugat sa sarili niyang kapahamakan. Sa bawat gabing nagdurusa siya sa sakit, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang bigat ng sariling kasakiman. Mas matalim pa ito kaysa sa anumang sugat sa kanyang balat. Kaya ngayon, unti-unting nabuo ang isang pasya sa kanyang isipan. Hindi na ito laban ng paninibugho o pagnanasa. Isa na itong pakikibaka para sa kanyang sarili. Makaraan ang ilang linggo, halos hindi na makabangon si Liza sa kama sa tuwing umaga. May kumalat na sa balat niya na mga kakaibang sugat at pantal. Ang init at hapdi ay hindi niya na matiis. Kahit nabalutin niya ang katawan niya sa mga kumot at damit, hindi pa rin maitago ang iniindang karamdaman. Ang dati niyang sigla at kumpiyansa ay naglaho. Pinalitan ng takot, panghihina at kalituhan. Hindi na niya nakayanan ang pumasok sa barangay hall at ang kanyang presensya ay unti-unting naglaho sa mata ng lahat. Isang araw, may kumatok sa pintuan ng kanyang bahay. Nagulat naman si Liza nang makita kung sino ang nakatayo sa labas. Yun ay si Maribel. Ang mga mata ni Liza ay napalibutan ng gulat at pangamba. Hindi niya inaasahan na darating ang asawa ng lalaking kanyang pinapangarap sa mismong bahay niya sa ganitong kalagayan. Liza, kumusta ka na? Napansin ko na hindi na kita nakikita sa barangay hall Kaya naisipan kong bumisita para kumustahin ka. Heto, madam. Salamat sa pagbisita. Pasok po kayo. Pinilit ni Liza na itago ang lahat. Pinilit niyang magmukhang maayos kahit ramdam niya ang init at hapdi ng kanyang balat. Pinapasok niya si Maribel.
na may ngiting puno ng kabaitan at hindi alam ang bigat ng sitwasyon ni Liza. Tahimik na naupo si Maribel, ngunit hindi naglaon. Inilabas nito ang isang sobre mula sa bag. May maliit akong regalo para sa'yo, Liza. Para sa tulong mo sa pagbabalik ni Ramon sa piling ko. Nagulat si Liza sa bigay ni Maribel na walang kaalam-alam sa mga ginawa niya sa likod nito. Halos manlumo si Liza na tumingin sa mabait na ginang, saka tinanggap ang nilapag nitong sobre. Binuksan niya iyon at napasinghap siya na makitang laman nito ay 5,000. Katulad lang ng bigay niyang kabayaran sa mambabarang na inutusan niyang sirain ang buhay ni Maribel. Tahimik siyang nakatingin. Halos hindi makapaniwala sa simpleng kabutihang yun. Sa isip-isip niya, may halong pagtataka. Subalit hindi niya na pinag-isipan pa ang dahilan. Pag-alis ni Maribel, hindi napigilan ni Liza ang kanyang galit. Hindi sa babae, kundi sa sitwasyon. Bakit wala pang nangyayari? Bakit wala siyang nakikitang sakit? Wala siyang nakikitang epekto sa babae na pinabarang niya. Ang galit ay unti-unting nagbago sa takot at panghihina ng katawan. Halos magwala siya sa pagkabigla at pagkadismaya. Pinuntahan niya agad si Aling Sora sa liblib na kubo nito. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat galaw ng kanyang katawan ay may kasamang hapdi. Pumasok siya, nakatayo sa harap ng matanda na tila ba alam ang lalim ng desperasyon ni Liza. Aling Sora, bakit walang nangyayari? Wala siyang karamdaman. Wala kahit isang sintomas. Binigyan ko na po kayo ng 5,000. Napangisi ang matanda, ngunit sa halakhak na mabagal at puno ng sarkastiko. Tumayo siya at tinapik ang balikat ni Liza. Hindi sa pakiramdam ng pang-aalipusta, kundi sa isang di inaasahang paraan ng katotohanan. Iha, nagkamali ka ng nilapitan. Ang tinutukoy mong barang, hindi ko kay Maribel ginawa, kundi sa iyo mismo tumama ang sumpa. Halos mabaliw si Liza sa narinig. Ang bawat salitang binitiwan ni Aling Sora ay parang martilyong paulit-ulit na tumatama sa kanyang ulo. Ang lahat ng sakit, hapdi at galit na naramdaman niya sa mga nagdaang araw, hindi pala aksidente. Ang mga sugat sa kanyang balat, ang init na tila apoy sa ilalim ng laman, ang panghihina ng katawan, lahat ng yun ay para talaga sa kanya. Walang hiya ka, Aling Sora. Anong ginawa mo? Nang magsalita muli si Aling Sora, hindi na yun parang banta, kundi isang hatol na matagal nang naghihintay. Bago pa lumala at ikamatay mo ang karamdaman na yan, may paraan pa para iligtas mo ang buhay mo. Humingi ka ng tawad kay Maribel. Isiwalat mo ang kasalanan mo. Layuan mo ang asawa niya. Kung hindi, hindi lamang katawan mo ang mawawala, pati ang kaluluwa mo. Nanlupaypay si Liza. Bumagsak ang kanyang mga balikat at napahawak siya sa ulo. Tila gustong pigilan ang pagputok ng isip niya. Sa unang pagkakataon, wala siyang maisip na palusot. Wala siyang maitanggi. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay hindi na kayang itago ng tapang o ganda. Bumalik sa alaala niya ang bawat lihim ng panlalandi, bawat panlilinlang, bawat sandaling pinili niyang unahin ang sariling interes kaysa sa tama. Ngayon, malinaw na ang kapalit ng lahat ng yun. Mabagal at mabigat ang bawat hakbang ni Liza papunta sa bahay ni Maribel. Hindi na siyang dating kagawad na puno ng kumpiyansa. Ang katawan niya ay nangihina.
Ang loob ay puno ng takot at hiya. Pagharap niya kay Maribel, wala na siyang lakas para magkunwari. Tumingin siya sa mga mata ng ginang at doon niya nakita ang katahimikang matagal niyang kinamuhian. Maribel, patawarin mo ko. Sa lahat ng ginawa ko at sa lahat ng masamang inisip ko laban sa'yo. Hindi ko na yun mababawi pa. Pero nagsisisi ako. Pangako, lalayo na ako at hindi na muling manggugulo sa buhay ninyo. Tahimik lamang si Maribel. Walang galit sa kanyang muka. Walang paninisi. Sa katahimikang yun, mas naramdaman ni Liza ang bigat ng kanyang kasalanan. Lumabas si Liza mula sa bahay na tila may dalang mabigat na bato sa dibdib. Ngunit may kaunting ginhawa sa paghinga. Hindi na siya muling bumalik sa barangay hall dahil siya na mismo ang bumitaw sa kanyang posisyon. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang buhay sa barangay na parang walang nangyari. Bumalik ang katahimikan sa barangay hall, nagbalik ang karaniwang usapan at unti-unting nawala sa alaala ng mga tao ang pangalang minsang naging sentro ng intriga. Si Maribel at Kapitan Ramon nagpatuloy sa kanilang pagsasama, mas maingat at mas pinahahalagahan ang tiwalang muntik nang masira. Lumipat naman si Liza sa ibang probinsya at namuhay ng simple. Unti-unting gumaling ang kanyang katawan, ngunit nanatili sa kanyang alaala ang mga aral na natutunan niya sa sakit at pagkawala. Hindi na siya muling naghangad ng kapangyarihan o impluensya. At doon nagtapos ang kwento ni Liza. Isang kwento ng kasakiman na nauwi sa kaparusahan ngunit nagtapos sa tahimik na pagbabago at may aral. Isang paalala na ang galit ay may kapalit at ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagtanggap ng sariling pagkakamali. Natutunan ni Liza na ang panlalandi at pangaagaw ng hindi kanya, gaano man ito itago o pagandahin, laging may bunga. Ang pansamantalang atensyon at kapangyarihang hinabol niya ay nagdulot ng kapahamakan. At sa huli, napagtanto niyang ang tunay na dignidad ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung sino ang kanyang naaakit, kundi sa kung paano niya pinipili ang tama kahit mahirap. Wakas! Shoutout po sa mga commenters ng last video natin. Sina Cristina Peru, Angelina ng California, si Gia Gigi, Lisa Takada from Japan, Gemma Aquino, Kimpoy Feliciano, Angeli Cartoneros, Loralie Altarejos, Weng Oracion, Virginia Divina, Arlene Torquisa, Mirasol Masuher, Cor Filiera, Clementon Fire, Jennifer Juan, Jasmine Vicente, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Estrella Cortez from Canada, Jocelyn Murilla, Roberto Crimen, Vivian Baterbonia, Kim Bara, Norvia Cabanyero, Phoebe K. at Ronald Belza Bahado. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal.